Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, ito ba yon ang trail ng goddess? Sinusubukan niya itong pigilan, ngunit pakiramdam niya na mawawasak ang kanyang buong katawan. Ngunit sinabi niya sa sarili na kailangan niya itong tiisin. At tila si Yeonsong ay nilipad ng ipo-ipo, sinabi niya sa kanyang isip na kung gusto niyang lumakas ay kailangan niyang pagdaanan ito. Kahit na siya ay nahihirapan dahil ito ay ang layunin ng constellation. At ang ipo-ipo ay tila nagkaroon ng mga kidlat, at nagkaroon ng mga bitak, at isang malakas na pagsabog. Pagkatapos ng isang malakas na magic storm, ay may lumabas. Ito ay ang magic illusion na tinatago ng Goddess of Balance. Ang teritoryo ay nasira. Ang illusion magic na ito ay ginagamit para sa seguridad, ngunit bago pa malaman ni Yeonsong ito. Ito ay isa lamang na ipo-ipo. Ito ang bagay na kahit pa ang foresights ng Goddess of Balance ay hindi makikita, at tila ang Goddess ay nabahala. Bakit hindi pa siya dumarating, pagtatanong niya sa sarili. Habang ang dalawang anghel naman ay nagkatitigan. Nag-aalala na sinabi ng Goddess of Balance na tila hindi na niya nararamdaman ang presensya ni Yeonsong Choi. Kung siya naman ay pumasok sa training ground, bakit wala pa ako naririnig na boses mula sa kanya? Dagdag pa ng Goddess of Balance. Sinabi pa niya na kung nahulog si Yeonsong sa training grounds ng 10 meters. Ang ibig sabihin lang sa madaling salita, kung agad siyang pupunta doon. At mag-iikot-ikot, malalaman na niya sa kanyang sarili. Okay lang kaya? Ito sa kanya na isang taga-Earth. At ito pala ang inaalala ng Goddess, ang mga kagamitan na kanyang inihanda. Para sa pagsesinay ni Yeonsong ang mga barbell at mga food supplement, sinabi pa niya na nag-prepare siya ng mga kagamitan na makakatulong din sa kanya sa pagsesinay niya sa environment. At meron din siyang inihanda na mga laruan na pampalipas ng oras kapag siya ay nababagot. Sana all may PS5. At tila mapapansin din ang paminwit na para sa pusa. Tungkulin at responsibilidad ng isang hunter na tanggapin ang maraming iba't ibang kondisyon. At tila may isang nilalang na lumilipad. Paghahanda para sa pinakaligtas at kaaya-ayang karanasan sa pagsasanay na maaari mong pagtuunan ng pansin. Sinabi ng lalaki na tila anghel na, "Master, sinuri ko na ang buong training ground, ngunit hindi ko mahanap ang tao na iyong sinasabi." Tinawag naman ito ng Goddess of Balance sa pangalan na Adakanyel, isang anghel. Ano ang iyong ibig sabihin? Ipinadala ko si Yeonsong Choi sa lugar na yan. Wika ng Goddess of Balance. Sinabi naman ng anghel na si Adakanyel na, "Master, sa palagay ko ang tao ay itinangay papalayo ng magic storm. Hanapin mo siya." Wika ng Goddess. "Master," wika ni Adakanyel na tila nagtatanong. Sinigawan naman siya ng Goddess of Balance at sinabing hanapin niya si Yeonsong para sa kanya. Sinabi pa ng Goddess na, "Hindi natin siya pwedeng iwan na naliligaw sa abis ng ganito. Kailangan natin siyang iligtas." At tila si Adakanyel ay nakikinig lamang na walang magawa kundi sumang-ayon na lang sa kanyang master. "Kailangan ko siyang mahanap," wika niya. Ngunit ang abis ay walang hanggan ang lawak. Ang lugar kung saan kahit na ang mga constellation ay halos hindi nakadikit. Ang paghahanap ng isang tao na itinangay ng buhawi sa abis ay hindi madali. At ang Goddess ay tila napapaisip. Napakalapit neto sa imposible ang malaking flow ng magic na kayang wasakin ang kanyang buong katawan. At pinapakita si Yeonsong na tila hindi makahinga, na tila itinangay siya sa pinakakailaliman ng dagat ng mag-isa, kahit na hindi pa niya ito napuntahan. At ibinuka niya ang kanyang bibig. At ginamit niya ang isang mataas na konsentrasyon ng magic energy upang i-circulate sa pamamagitan ng breathing. Ang Divine Celestial Technique ay naging magic energy sa kanyang inner energy. Ang magic ay sinasanay ang kanyang katawan. Ang lakas ng kanyang mga buto ay tumaas, gayon din ang kanyang mga muscle. Maging ang kanyang dantian ay lumawak, at ang lahat ng kanyang inner strength ay tumataas. Iniisip niya sa kanyang sarili na, "Ito ay pagsubok lamang, katulad ng aking inaasahan." Ang pagiging tagasunod ng constellation ay hindi madali. Makalipas ang ilang linggo, tila isang guli ng mana ang bumagsak sa lupain ng abis. Makikita na nakadapa si Yeonsong. Tapos ba, kahit na ang unang pagsesinay ay napakahirap,
At siya ay anapatingin sa itaas. Sinabi niya na ito na ay ang susunod na lugar na kanyang pagsisinay. Ang lugar na dinala ng Magic Storm kay Yonsong Choi. Isang walang laman, kung saan walang constellation ang namamahala. At tila isang buhay na bato ang gumalaw, na kanya naman pinagmasdan. Halimaw, sa palagay ko ang pagsisinay ko sa ngayon ay kailangan ko itang mahuli, wika niya sa sarili. Sinabi pa niya na ito ay parang isang onyx na nagpakita sa Pokemon, o ayan mga lods, baka isipin nyo gawa-gawa ko na naman yang Pokemon. Ngunit kung pagmamasdan ng halimaw ito ay nasa A rank, sinabi pa ni Yonsong na, ginawa ba ng goddess ito, mukhang minamaliit niya ako, kahit na ako ay isang C rank lamang. At tila siya ay napaisip. At sinabi niya na hindi na niya kailangan na pag-isipan pa ang bagay na ito dahil ang constellation ay alam na niya ito. At sinabi niya na okay, sige Onyx, I'll catch you, let's go Pikachu, Thunderbolt attack. Teka, mukha naligaw ata tayo. Anyway, balik sa kwento. Naghanda ng isang suntok si Yonsong at kanyang sinuntok ang bato na katawan ng Onyx na halimaw. Ngunit tila siya ay nagtataka na may pagkabigla, dahil hindi man ito naramdaman ng Onyx. Sinabi niya na ibinuhos na niya ang kanyang buong lakas sa suntok na yon. Ngunit ang Onyx ay napakalakas, kaya natural lang na hindi aapekto ang kanyang suntok sa Onyx. At tila ang Onyx ay hinikab lang na parang inaantok. Napatahimik naman si Yonsong at sinabing, maghintay lang ang Onyx, sa susunod ay dudurugin niya ito gamit ang kanyang mga kamao. Ang natitira pang gawin ay magsanay hanggang sa matalo kita. Nung unang sumali si Yonsong sa kanilang Hunter Clan, nakuha ko ito ng libre mula sa auction, sino ang gustong subukan ito? Wika ni Yonsong at pinapakita ang isang libro. Divine Celestial Technique, ito ba ay isang D-rank na skill? Oh, alam ko na. Ito ay tumatagal magpakailanman kung taasan ang iyong panloob na enerhiya. At mahirap na ang martial arts kung mahirap din ang training. So walang kukuha neto. Masayang sinabi ni Yonsong na, nagtataka ako kung kahit normal na tao bibili yan. Sinabi pa ni Yonsong sa kasama niya na, hey, bale kung susubukan ko yan. Sinabi naman ng isang lalaki na interesado ka pala sa martial arts. At iniabot sa kanya ang libro at sinabi ni Yonsong na, lagi siyang interesado sa mga ganitong palabas. Sinabi naman ng isa na, ang batang ito ay medyo mahilig sa mga makaluma. Ngunit huwag ka masyado mag-aksaya ng oras dito. Martial arts na may kasamang pagsasanay sa iyong panloob na enerhiya ay kilala na mabagal bilang impyerno. Kung sa tingin mo ay gagana ito, mas mahusay na magpalit sa ibang bagay. Tulad ng kung paano ang mana ay tulad ng kalusugan ng isang mage. Ang panloob na enerhiya ay ang pangunahing kapangyarihan sa isang gumagamit ng martial arts. Kahit na ang parehong mga galaw ay nagiging mas malakas batay sa dami ng panloob na enerhiya. At iyon ang dahilan kung bakit hindi popular ang mabagal na Divine Celestial Technique. Pero iba si Yonsong. Siya ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga pagkakataon upang lumipat sa iba pang martial arts, ngunit mahal niya ang Divine Celestial Technique. At muli makikita ang Onyx at si Yonsong na patuloy sinusuntok ang batong katawan ng Onyx. Ang Divine Celestial Technique ay walang tiyak na paraan upang makakuha ng panloob na enerhiya. Ngunit, at patuloy pa rin niya ito inaatake ng Celestial Punch at Celestial Footwork. At makikita ang paa ni Yonsong na tila nababalutan na ng mga kidlat. Na isang Celestial Kick. Lahat ng atake na ginagamitan ng inner energy ay nag-a-absorb ng exposed energy at siya ay napapikit at biglang napamulat. Sa pamamagitan ng pag-uulit ng pamamaraang ito, makakakuha siya ng maliit na halaga ng panloob na enerhiya. Sa bawat oras na siya ay sumuntok at ginagamit ang kanyang mga kasanayan sa panahon ng pagsasanay, siya ang kanyang pagkakaroon ng higit at higit pang panloob na enerhiya. At iginalaw ko ang kanilang mga kamay sabay tikom neto. Kung maaari lamang niyang ulitin ang simpleng gawaing ito nang walang katapusang isang tagapagsanay ay magiging isang dalubhasa. Madali lang ito sa teorya, ngunit hindi lahat ay kayang gawin ito. At tila may napansin ng Onyx. At si Yonsong ay nakasuntok parent sa katawan ng Onyx. At biglang isang malakas na impact ang napakawalan sa kanyang suntok. At gulat na ipinagtaka naman ito ng Onyx. Isang B+ rank na skill ang internal strike kanyang natutunan. At sinabi ng system na ang Divine Celestial Technique ang rank neto ay tumaas. Na kanila naman ikinagulat. At sinabi ng system na,
Naabot na niya ang unang class. At ang katawan na bato ng Onyx ay tila sumabog sa lakas ng suntok ni Yonsong. Sinabi ni Yonsong na kung ikukumpara niya ito sa mga hunter rank ay isa na siyang B-rank, wala talaga akong talento. Wika niya na tila nadidismaya pa. Ang Hunter Lee S. Hoan ay tumaas sa isang ranggo sa pamamagitan ng martial arts. At pinapakita ang Chinese hunter na nag-clear ng dungeon ng West Philippine Sea na walang pahintulot. Na si Lee Hoan, isang A-rank hunter sa lahat ng martial art na nananakop sa ating karagatan. Hihihi buset. Sinabi pa ng hambog na Chino na ang kanya daw na martial art class ay Zenith para mas madali inihalin tulad niya ito sa Magic na meron ng 6 na circles. Tinanong siya ng babae na reporter na kung binabalak pa niyang lumakas. Sumagot naman ang Chino na oo. At ang kanyang goal ay maging isang kauna-unahang S-rank martial arts marine upang masakop niya ang Philippine Sea. Samantala si Yonsong ay napabuntong hininga na lang at sinabing hambog. Aabutin ako ng mga 1,000 taon bago maabot ang kanyang ranggo sa ganitong bilis. Ngunit tila siya ay nagtaka dahil ang Onyx na kanyang sinuntok na hindi lumalaban ay biglang umiyak. At tila may sinasabi. Sinabi naman ni Yonsong na bakit niya siya tinitignan ng ganon, isa naman yon na patas na labanan. Ang Onyx o Stone Serpent ay hindi minaliit si Yonsong at naalala niya ang kanilang laban. Si Yonsong ay nakakuha ng mas maraming inner energy sa paglipas ng mga taon. At hindi na siya neto pwedeng hindi pansinin. Makikita ang Onyx na tila isang kaawa-awang nilalang na tila nagpapabibi pa kay Yonsong. At si Yonsong ay tila naman ay naaantig ang puso niya dito. Ay muli nagpakita mas nakakaang cutie pose with kinang-kinang na mga mata ang Onyx. Sinabi ni Yonsong na hindi na niya ito papatayin. Dahil ako din naman ang pumili sa iyo bilang isang target sa aking pagsisinay. Sinabi pa ni Yonsong na, ngayon kung saan ako pupunta hindi ko masabi kung saan ang daan. I wonder kung pwede ba akong pumunta kahit saan para mag-training. At ang Onyx ay nasa kanyang likod na. At bigla niya ito isinakay sa kanyang ulo. Nagtanong si Yonsong na kung ay lilibot ba niya siya. At nagpasalamat siya dito dahil napakalawak ng abyss. At tila meron siyang tinatanaw. 100 years na ang nakakalipas. Ang tunog na kaninyang narinig nang una siyang umapak sa abyss. Ay muli niyang narinig ito ay ang ipo-ipo na isang mana storm. Na ikinagulat naman ng Onyx. Iniisip niya na kung ang goddess ba ay pinapapunta na siya sa susunod na training grounds. At binigyan na tayo ng translation para sa Onyx na sinabi ng Onyx na, ano ba ang iyong pinagsisisabi, mamamatay na tayo dyan? Wika ng Onyx na di naman maintindihan ni Yonsong. Tara na, sabik na sabi ni Yonsong. Tara na, bilisan mo, wika ni Yonsong. Sinabi naman ng Onyx na umiiyak na. Kahit ang pinakamalalakas na halimaw sa abyss ay mamamatay sa malakas na mana storm na ito. At wala nang nagawa ang Onyx kundi lumuha. Sa mangyayari sa kanila. At itinangay na sila ng mana storm sa laki. Nang mana storm ay namuka ng isang bulate ang Onyx. Sinabi pa ng Onyx na mukhang eto na ang kanyang katapusan. At pinapakita ang lakas ng mana storm. At tila ang Onyx ay nakakaramdam ng sakit sa buong katawan. Makikita na nakatayo si Yonsong na tila walang nangyari samantala ang Onyx naman ay walang malay. Sinabi pa ni Yonsong na, sa palagay ko ito ang ginagawa ng lahat upang makapaglibot sa abyss. Napaka-cool neto, dagdag pa niya. Ngayon na naabot ko na ang unang class na level, nakikita ko na ang nakakamanghang lakas ng mana storm. Samantala ang Onyx ay napasabi na lang ng Naya. Once na ito ay pumasok sa iyong katawang ay pupunuin niya ang iyong buong katawan. Makakakuha ka ng fatigue na parang isinanay ang iyong katawan sa parehong oras. Nakakamanghang recovery mechanism. Sa palagay ko ang constellation ay nakakamangha talaga upang kontrolin ang napakalakas na kapangyarihan sa kanya lamang nais. Nabigla naman ang Onyx sa narinig at sinabing, ang mga nangyayari ay tila mali ata ang pagkakaintindi ni Yonsong. Siya ay may pulong suwerte dahil nagawa niya na mapanghawakan ang kanyang buhay sa kauna-unahan pagtama ng mana storm. At kung siya ay mamamatay sa pag-aakala na isa pera nitong pagsisinay na inihanda para sa kanya ng goddess, masisira na sana siya agad sa bagyo. Sinabi naman ni Yonsong na, kung meron bang pwede na makain dito. Nagtataka siya dahil pa siya kumain sa paglipas ng 100 years. Ngunit siya ay medyo nasusuka, at kinalabit siya sa likod ng Onyx.
Tinanong naman niya ito kung ano yon. Bato ngunit di pa rin niya maintindihan ang onyx. Tinanong niya ang onyx kung meron ba siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Iyan ba ay isang karne so pwede ko kaya yan kainin? At ang onyx ay puro Q lang ang sagot. At pinibigyan siya ng bato ng onyx. Inisip naman ni Yonsong na ito ba ay paghihiganti niya sa paggawa ko sa kanya na isang punching bag sa loob ng 100 years. Wika niya habang hawak ang bato na ibinigay ng onyx. At muli, nag-post na naman ng pabibi ang onyx. Ngumiti na lang si Yonsong na tila di sang-ayon sa gusto lang yari ng onyx. At iniisip niya na parang hindi naman ito ginawa dahil sa mali siya. Sinabi pa ni Yonsong na, "Salamat pero huwag na lang. Ang pag-iisip ang mahalaga. Hindi ko kinakain ang katawan mo, kahit gaano ako kagutom. Masama ang mararamdaman ko," na ikinatuwa naman neto ng onyx. Sinabi Yonsong na, siya ay hanggal na gansa. Inabiso ng system na nakumpleto na niya ang pagkakaintindi sa Giant Stone Serpent. At matututo siya sa kanyang paggalaw. Ang Stone Martial Arts, na kanya naman ikinabigla dahil hindi niya ito inaasahan. Ang kanyang lakas ay sapat na upang basagin at pitikin ang mundo ng Earth. At sa parehong oras na babaluktot, na parang lumalangoy siya sa hangin. At isa na siyang peak expert Yonsong Choi. Sinusubukan kong alamin ang Stone Arts doon mismo sa lugar. Hindi ko alam ang ganitong bagay ay umiiral. Hindi ko mapigilan gawin ang Divine Celestial Technique. Ngunit ito rin ang nakakatuwa. Bilang isang transcend sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng pagsasanay, ang lalim ng kaliwanagan na aking natamo ay lumalaki din ng malaki. Inaasahan ko ang susunod na pagsasanay na ito. Nagtataka ako kung ano ba ang susunod na magiging training ground. At makikita siya na tila nasa dalampasigan ng isang dagat. Tinanong niya ang kanyang sarili kung magte-training ba siya sa ilalim ng tubig. At pina-address niya ang kanyang onyx, na ipinagtaka naman neto. Sinabi ni Yonsong na si onyx ay rock type kaya kahinaan nito ay ang tubig. At tumalon na si Yonsong. At sa kanyang panglangoy tila meron siyang naramdaman. Sinabi ng system na, ang nakakamangha na toxic ng tubig ay tumatagos sa kanyang balat. Ang iyong divine na celestial energy ay mabilis na nauubos. Ang kumpletong pagkaubos ng iyong enerhiya ay maglalagay sa iyong buhay sa panganib at makikita ang mga tila halimaw ng dagat ang mga papunta na kay Yonsong. At siya ay kinagat at siya ay nagtamaw ng lason sa kanyang katawan. Sinabi ng system na ang poison immunity niya ay tumataas at patuloy ang paglapit ng mga halimaw mula sa kailaliman ng katubigan. At ang Stone Serpent o Onyx ang nag-aabang lamang kay Yonsong sa kanyang pag-ahon. At meron na siyang napansin. Isang malakas na pagtaas ng tubig mula sa karagatan ng abyss. At lumapag na si Yonsong sa lupa, na tila naghahabol ng hininga. So eto pala ang karagatan ng abyss, wika ni Yonsong. Meron siyang napansin na isang bagay na nagliliwanag sa mga punto na yon. Iniisip niya kung ito ba ang layunin ng goddess na naka-assign para sa kanya. Hindi niya alam kung papaano siya nakaligtas sa mga lason na pumasok sa kanyang katawan ngunit hula ko ito ang pagsubok ng goddess. Kaya sigurado ako na meron paraan para dito. Nagsabi naman ang onyx na ito ay kasinungalingan habang si Yonsong ay nag-iisip ng paraan para mapuntahan yon. Wala na ako pagpipiliin, hindi ba, wika ni Yonsong habang nakatingin sa onyx. At muli na sanay siya. Nang suntok at sipa, sinabi niya na hanggang sa makatagal siya sa laso ng karagatan ay mas tataas pa niya ang pundasyon ng kanyang inner strength gamit ang Divine Celestial Technique. Ito ang sagot, kahit na ito ay tumagal ng isang karimari-marim na mahabang panahon. At sinimulan niya na magsulat sa bato habang lumilipas ang mga panahon. At mapapansin na halos mapuno na ang bato ng kanyang pagbibilang ng taon. Sa kanya pananatili sa lugar na yon. Gusto ko talaga na maging isang malakas, ngunit okay lang ba kaya na tumagal ako ng ganito? Naririto na ako ng 200 years. Alam ko na ang takbo ng oras dito ay iba sa Earth. Ngunit, bigla na putol ang kanyang sasabihin nang mapansin niya na ang onyx ay kumakain muli ng bato. At tinanong niya ito kung masarap ba ito. Sumagot naman ng Q ang onyx. Sa palagay ko kailangan ko na muli itong subukan, wika ni Yonsong. Hindi ako nagugutom, salamat sa magic ng abyss. Ngunit, parang meron akong namimes na isang bagay sa aking buhay. Sa palagay ko may naaalala akong isang bagay na katulad ng nagdaan na 200 years na ang nakakaraan.
At tila may napansin sila na isang isdang halimaw sa dalampasigan. Ito ay ang mga halimaw na naninirahan sa karagatan ng Abyss. Sinabi ni Yonsong na kung iisipin ito ay isang isda dahil ito ay naninirahan din sa karagatan. Dapat ligtas itong kainin, wika pa ni Yonsong na tila natatakam na. Ngunit ang Onyx ay tila hindi kumbinsido sa sinasabi ni Yonsong. Habang si Yonsong naman at tila nadedemonyo na. At siya ay bigla napangiti. At ang isdang halimaw ay tila naglalabas ng lason mula sa kanyang katawan. Sinabi ni Yonsong na sa palagay niya ay kailangan niya itong lutuin bago kainin katulad ng pamamaraan ng mga tao. At siya ay pumunta sa isang bato. At ito ay kanyang sinuntok at pinagbabasag. At siya ay napangiti dahil nakagawa siya ng isang kutsilyo sa pamamagitan ng bato. Hindi na ito masama dahil kauna-unahan pang naman niya ito nagawa, wika pa ni Yonsong. Habang hinihiwa ni Yonsong ang halimaw na isda, mababakas sa Onyx ang pagkadismaya sa nasasaksihan. At bigla ano ang nangyayari, wika ni Yonsong, dahil ang bato na sangkalan ay natutunaw na ipinagtataka naman ni Yonsong. Pati na rin ang ginawa niyang kutsilyo ay natutunaw. Hindi ko mailuluto ito, wika ni Yonsong. Sa palagay ko ay pagpipira-pirasuhin ko na lang ito at kakainin ng hilaw katulad ng sashimi. Samantala ang Onyx hindi ko alam kung natatakot sa mangyayari o natatae lang siya dahil sa kanyang reaksyon. At isinara niya ang kanyang bibig na tila may iluluha. At meron siyang ibinigay kay Yonsong na tila isang ginto. Nagtanong naman si Yonsong kung gusto ba niya ipagamit ito sa kanya. Sumang-ayon naman ang Onyx. Ang bato na tila ginto ay isa palang amante din. Ito ang pinakamahalagang kayamanan para sa mga rock type na mga halimaw katulad ng Onyx. Natuwa naman si Yonsong dahil hindi ito natunaw kahit ibinabad na niya ito sa toxic na lason. Sinabi pa niya na magagamit niya ito bilang isang chopping board. Mahusay makakagawa na ako ng mga kagamitan sa pagluluto, habang ako ay nagseasonay sa Abyss. At naalala niya ang kanyang leader sa clan, si Yonsong ay isang tao na meron isang libangan. Wika ng kanyang leader sa kanyang isipan. Sinabi naman ni Yonsong na sa palagay ko na iintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng aming leader sa mga oras na yon. Ito pala ang ligaya na dulot ng isang libangan. Pagtatanong niya sa kanyang sarili. At tila naging chef siya at nagniluluto na ang halimaw na isda. Sinabi niya na kung magluluto siya ng maayos gamit ang mga kagamitan at gawin itong isang libangan, ay makakapagluto siya ng pagkain niya na makakatulong sa kanya sa pagseasonay. At matatawag din ito na paghuli sa 2 ibon na gamit ang isang bato. Sa palagay ko ito lang ang pagkain na maaari kong gamitin sa taglay kong cooking skill. At bigla niya itong kinain ng walang pag-aalinlangan. Sinabi pa niya na, wala akong masyadong magagawa dyan. At tila ipinapakita ang kanilang usapan ng kanyang mga kasama nang una siya magluto. Hindi picky eater si Yonsong Choi. Kahit pabalik sa lupa, nagkaroon siya ng ascetic diet. Nagtanong ang isa kung ano ba ang kakainin niya sa araw na yon. Sinabi ni Yonsong na inihaw na manok. At ang dibdib ng manok ay gagawin niyang dessert. Kumain na kami sa labas. Wika naman ng isa, para sa kanya, ang pagkain ay hindi hihigit sa isang nutritional supplement upang makatulong sa kanyang pagsasanay. Ang ganitong uri ng tao ay hindi maaaring maging isang picky eater. At tila mapapansin ang toxic na may berdeng usok sa kanyang bibig. At patuloy niya itong kinakain. At siya ay napahawak sa lupa pagkatapos niya itong kainin. Inakala naman ng Onyx na si Yonsong ay mamamatay na nabakas ang pag-aalala. Nag-abiso ang system at sinabing, na naubos na niya ang lason. Na ipinagtaka ng Onyx. Sinabi pa ng system na nagawa niyang mapaglabanan ang lason. Gamit ang kanyang inner strength of divine celestial technique. Ang iyong inner strength ay tumaas ng bahagya, wika ng system. Na ikinagulat naman ni Yonsong habang hawak pa ang isang piraso ng karne ng halimaw. Ngunit hindi pala sa system siya nabigla kundi sa lasa ng isdang halimaw. Sinabi pa niya na ang lasa nito ay medyo maanghang na makakain. Ngunit ang kanyang inner strength ay tumaas din. Ang mga kamandag ay isang uri ng enerhiya. Kung hindi ka malasing, maaari mong gawing panloob na lakas ang enerhiyang ito. At siya ay napatingin sa dagat. At napagdesisyonan niya na manghuli at lahat ng ito ay kanya gagawing food trip. Habang ang Onyx ay hindi pa rin makaget over sa nasaksihan na nagawang labanan ng katawan ni Yonsong ang toxic na lason. At lumipas na ang ilang daang taon ng kanyang pananatili sa karagatan ng Abyss.
Makikita si Yonsong na tila isang dalagang umahan sa tubig. Aro, Diyos ko po kalarit ng koyang. At sa kanyang pag-ahon ay may hawak-hawak na siyang dalawang malalaking isda na tawagin ay tampal puke. At makikita ang kanyang lugar ang dami ng isda na mga tinik at ulo na lang ang mga nakakalat. Sa panahong ito, malaki ang pagbabago sa isip at katawan ni Yonsong Choi. Ang kamandag ng abis ay dumadaloy sa iyong katawan wika ng system habang si Yonsong ay nagpo-food trip pa rin na tila walang pakialam. At muli sinabi ng system na matagumpay muli ito nalabanan ng kanyang inner strength divine celestial technique. At ang kanyang katawan ay naging immune na sa toxic lason at kamandag at umabot na ito sa peak. Ang iyong poison immunity ay umabot na sa punto ng unconquerable poison immunity. At nakakuha siya ng isang A-rank skill na unconquerable poison immunity. At hindi ka na magtatagal na maapektuhan ng poison. Maaari kang bumunot at gumamit ng lason mula sa iyong dantian. At patuloy ang kanyang pagsesenay sa bago niyang skill. At ang rank ng kanyang divine celestial technique ay tumaas. Inabiso din ng system na, naabot na niya ang peak rank. Ngunit sinabi ni Yonsong na, pero, medyo kakaiba na hindi pa ako tinatawagan ng goddess. Siguradong ayos na ang Earth. Sinabi pa niya habang makikita ang mga marka sa bato ng kanyang pananatili sa abyss. Ang unconquerable poison immunity skill na hindi ko man lang pinangarap na makabalik sa lupa at ang peak rank din, hindi bababa kung i-convert ko ito sa mga tuntunin ng hunter rank. Nasa rank A ako. Sa lupa, iyon ay nasa antas ng isang pambansang estratehikong sandata. Tama yan. Kung gusto kong malampasan ang mga panganib ng mundo. Malayo ako sa sapat na lakas. Oras na para pumunta ako sa susunod na hakbang. Ipagpapatuloy ko ang pagsasanay. At nagpaalam na siya sa Onyx. At sinabi niya na kailangan pa niya na mas lalo pang lumakas. At napakadelikado para sa Onyx na sundan pa rin siya. Dahil isa siyang rock type ay imposible na masundan siya hanggang sa tubig. Sinabi ni Yonsong na bumalik na ang Onyx kung saan man ito nanggaling at siya ay nagpaalam na sa kanyang kaibigan. At siya ay sumisid na. Hindi malulupig na kaligtasan sa lason. Dahil dito ang lason na karagatan ay hindi maaaring makapinsala kay Yonsong Choi sa anumang paraan. Ang agresibong halimaw ng karagatan. Abala ngayon sa pagtakbo palayo sa Merc-Ines hunting ni Yonsong Choi. Si Yonsong Choi ang hari ng karagatang ito. At bigla nakita ko na wika ni Yonsong. Ang pinagmamulan ng magical energy na nakita niya sa unang araw ng kanyang pagdating sa lugar na iyon. Sa wakas makikita ko na ito ng malapitan. Katulad ng inaasahan ko, ito ay isang portal para sa aking susunod na training ground. Wika ni Yonsong. Napapaisip siya kung anong klaseng training ground ang nag-aantay sa kanya. At isang malakas na liwanag ang nagmamula sa portal. Nag-abiso ang system na. Ang Divine Celestial Technique ay nakakaramdam ng pakikipaglaban. Ang ki na dumadaloy sa iyong katawan ay automatic na nag-activate. Ang iyong inner strength ay kumakalat sa iyong katawan. Ang pag-atake mula sa labas ay automatic na magdi-defend. At makikita si Yonsong na nakarating na sa inaakala niyang susunod na training ground. Habang nakapose na tila may pa-spark na kidlat, ang katawan na nakarating na sa peak rank ng martial arts. Ay automatically na naghahanda ito kapag nakakaramdam ng pakikipaglaban. Kahit na ang ibang normal na tao, maaaring naramdaman ito sa sandaling tumuntong sila sa teritoryong ito. At pinapakita ang mga iba't ibang uri ng mga hambog, na halimaw, ang killing intent na hindi nararamdaman sa ibang dungeon. Ay sa kaniya lahat nakatuon at si Yonsong na nakatayo sa harapan ng napakaraming mga hambog na halimaw. Pagiging na ang pagkakaroon ay tulad ng mga gods. Constellation, mga katangian ng isang konstelasyon sa loob ng nasasakupan nito. Mahalagang idikta ang batas ng kalikasan. At tumawa ang isang malaking hambog na ampo na halimaw. Sinabi ng hambog na halimaw na, ano ang lahi ng ating munting kaibigan? At sumagot naman ang pabalang si Yonsong na human. O tao, tumawa muli ang hambog na halimaw at sinabing ang sabi mo ba ay tao? First time mo dito, akala ko ba? Hayaan mo akong ipaliwanag ang ilang bagay sa iyo. Dagdag pa ng hambog na halimaw at sinabi naman ni Yonsong na, oh, napakabait naman. At tila may kakaibang liwanag na kulay sa katawan ng hambog na halimaw. At tila may dinudukot dito. At sinabi pa ng hambog na, ngayon una sa lahat,
Mga bagong dating. Tila kailangan ng pagpugot ng ulo upang mapagtanto na ito ang tahanan ng dakilang nangingibabaw ng dugo ng digmaan. Wika ng hambog na halimaw habang isang sandata ang hinugot mula sa liwanag sa kanyang katawan. At ito ay kanyang itinaas hudyat na magsasagawa ng isang pag-atake habang si Yonsong naman ay pumorma na at sinabing, "Dominator of Blood and War ha!" At sumugod ng ang halimaw na hambog. Kay Yonsong, sinabi ni Yonsong na ang training ground na ito ay may konsepto ng pagka-brutal. At umatake na ang hambog na halimaw, at si Yonsong ay naghahanda ng isang suntok, na isang fist key, kung saan ay iniipon niya sa kanyang kamao ang kanyang energy, at tumama ang kanyang kamao sa sandata ng hambog na halimaw at ito ay nawasak ng ganun lang kadali. Na ikinagulat naman ng mga hambog na halimaw. At tumalon si Yonsong papalapit sa halimaw. At isang flying kick ang kanyang ipinadama sa halimaw na hambog. At bumagsak ito, at hinamon niya ang iba pang mga hambog na halimaw at tinawag niya itong mga demonyo. At sinabi niya na naririto siya upang makapasa sa pagsubok. Na ipinagtaka ng iba pang mga hambog at sila ay nagtawanan sa kanyang narinig. Sumugod ang isa pang hambog at sinabing, "Nakita ko, pagsubok para makuha ang magandang side ni Island Master, hindi masama ang taong ito." Sinabi pa ng mga iba't ibang uri ng mga hambog na, "Kaya gusto mong makuha ang Great Dominator of Blood at maingat na panig. Ikaw ay mukhang mahina at mahina, ngunit ikaw ay masyadong sira." At lumusab silang lahat at sinabing patayin si Yonsong. Sinabi pa ng isa na napakatagal na ng panahon mula nang kumulo ang dugo niya ng ganito. Patayin siya at pagpira-pirasuhin wika ng mga hambog na halimaw. At kaliwat kanan na suntok ang ibinigay ni Yonsong sa mga hambog na halimaw. Mapapansin ang lakas ng mga pag-atake ni Yonsong, upang maging dahilan ng pagkawasak ng kanilang mga makakapal na pagmamuka. Paikutan siya huwag hayaan na gumamit siya ng Wordo na teknik ngunit sa isang sipa lamang na gamit ang Celestial Kick ni Yonsong ay walang kahirap-hirap na ipinadama niya sa mga hambog na halimaw ang pakiramdam na lumilipad. Sinabi ni Yonsong sa sarili na, "Masyadong malawak ang paligid ko hindi ko kayang lumaban habang nakapaligid." Not bad wika ng isang K9 na halimaw na may alagang mga asong ulol. Sinabi pa ng hambog na halimaw na K9 na ang mga tao ay isa parent sa mga tao. At ipapakain niya ito sa kanikanyang mga alagang asong ulol. Ikinabahala naman ito ni Yonsong. Dahil naalala niya na kagat siya ng aso ng kanilang kapitbahay sa kanyang puwet noong bata pa siya. Hindi ba ito matatapos kainis? Wika ni Yonsong. At muli nag-fighting pose si Yonsong. At inatake ang isang asong ulol. Sa loob ng kapangyarihan ng isang constellation. Ang attribute ng constellation ay kahalintulad ng pangalawang set ng natural laws. At makikita na ang isang asong ulol ay nakakagat sa balikat ni Yonsong na tila hindi naman niya ito pinapansin. Sa Dominator of Blood at Digmaan Dominion, isa lang ang rule. Lahat ng subject ay dapat walang humpay na lumaban at manalo. At isang no-look punch ang binigay niya sa naglalambing sa kanya na asong ulol. At tila naubos na niya ang mga hambog na halimaw at may nakita siya na isang bahay. "Pagpasensyahan mo na ako," wika ni Yonsong sabay sipa ng pinto. Sinabi pa niya na pasensya na ngunit hihiramin muna niya ang bahay na ito. At isang hambog na halimaw muli ang nagpakita na may daladalang banga na tila pinaglutuan at mapapansin din ang berde na usok ang nagmamula dito. Binati naman niya si Yonsong at sinabi good timing dahil naghanda siya ng masarap na soup. Nagtanong naman si Yonsong na ito ba ay isang restaurant. "Hindi ko alam na meron palang ganitong restaurant dito." Sumang-ayon naman ang hambog na halimaw at sinabing kailangan mong kumain upang makalaban ka. Humingi naman ng pasensya si Yonsong sa pagsira niya sa pinto ng kanyang restaurant. At nagtanong kung meron bang maganda at masarap na makakain dito. At napakatagal na ng panahon mula nang nakapagluto siya ng kanyang pagkain wika ni Yonsong. Ngumiti naman ng may pagsang ayon ng hambog na halimaw. At ibinuhos ng hambog na halimaw ang laman ng kanyang banga at sinabing, "Kumusta sa iyo ang isang palayok ng nakakalaso na sopas?" "Ano na sir, pasok ba ito sa iyong panlasa?" wika ng hambog na halimaw habang tumatawa pa. At bigla itong hinawi ni Yonsong. Nag-abiso ang system at sinabing, "Completely poison immunity. Ikaw ay protektado sa lahat ng mga lason. Makokontrol mo ang lason sa iyong kagustuhan."
Ang iyong dantian ay inabsorb ang lason, at na-convert naman ito sa kanyang energy. Ang lugar na ito ay totoong may nakatagong hiyas. Wika ni Yonsong habang nakangiti at papalapit sa hambog na halimaw. Ikaw sino ka ba? Takot na pagtatanong naman ng hambog na halimaw. At ang mga iba pang halimaw ay nakarating na sa kanyang kinaroroonan. Andito ka lang pala, wika ng mga hambog. Sinabi naman ng hambog na may-ari ng restaurant na ang tao ay tumakbo sa kanyang restaurant. At ang mga hambog na halimaw ay galit na may pagbabanta na papatayin nila si Yonsong. At napangiti na lang si Yonsong. At binigyan niya ng isang tip na tuhod ang isang hambog. At hiniharang niya ang isang mesa kung nasaan ang iba pang mga hambog na halimaw. Okay, sige, lumapit na kayo, come to papa, wika ni Yonsong. Habang may hawak na bangko. Ikaw na bastardong tao, galit na sabi ng mga hambog na halimaw. Sinabi naman ni Yonsong na, kaya kung lumaban ng ilang oras mula dito, sabay taas ng bangko, ilang oras na ang nakakaraan mula nang makipaglaban si Yonsong sa restaurant. At patuloy pa rin siya nakikipaglaban sa di maubos-ubos na mga hambog na halimaw. At itinaas niya ang bangko na upang ang sandata ng hambog ay kanyang mabitawan. Sinabi ng system na, natuto siya ng chair fist, isang martial arts na ginagamitan ng bangko. Wow, Jackie Chan, is that you? Inaasahan ko na ito, wika ni Yonsong. Ang skill na ito ay may rank na B+. Sinabi pa ni Yonsong na kakaiba ang pakiramdam na ito na nakuha niya sa kanyang buhay sa pakikipaglaban. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit naghanda ang goddess na ganitong pagsubok. At sa parehong oras ay idinala tayo kay Goddess of Balance who walks ahead. Na tila nag-aalala na dahil wala pang balita kay Yonsong Choi. Ano na ang nangyayari, Adakanyel, wika ng goddess. Samantala ang anghel na si Adakanyel na sa una ay napakakisig, ngunit ngayon sa kakahanap kay Yonsong ay nagmukha na itong day old. At nag-iisip kung papaano niya hahanapin ang nag-iisang tao sa abyss at makikita ang dalawang Power Ranger este. Hambog na halimaw, mapapansin din ang pulang halimaw na bumubula ang ibibig na tila akala mo ay kumain ng surf powder. Sinabi ni Yonsong na, ito na ba ang lahat? Gaano pa ba karami ko gagawin ang mga ganitong pakikipaglaban? At napansin niya ang tila palayok ng hambog na may-ari ng restaurant. Dahil narating na niya ang their peak ng martial arts, ang kanyang limang pangdama ay lalong tumalas. Dahil doon ay may naramdaman siyang kakaiba sa palayok o kaldero. Isang bagay na napakapambihira na may malakas na puwersa, na naihalo sa loob ng palayok. At nang kanya itong lapitan ay bigla siyang hinawakan sa paa at sinabing huwag. Sinabi ng hambog na halimaw na may-ari ng palayok na nagtrabaho siya ng napakahirap upang makamit lamang ang palayok na ito. Sinabi naman ni Yonsong na may-ari na bakit hindi siya namatay. Ano, namatay? Pagtatanong ng hambog na halimaw. Sinabi pa niya na, ang Dominator of Blood and War ay ayaw sa pakikipaglaban kanino man dahil sa ito ay nakakatamad para sa kanya. Hanggang sa kamatayan. At kahit na tayo ay mamatay dito ay bubuhayin pa rin tayo hanggang sa makipaglaban tayo hanggang sa huli. Hindi dapat yun mangyari. Pakiusap, hayaan mo na yan. Pagmamakaawa ng hambog na halimaw. Dagdag pa niya na naghirap daw siya ng husto upang mahanap lang ang adamantium na palayok. At tinapakan ni Yonsong sa muka ang hambog na halimaw at sinabing manahimik ito. Hindi mo ba nakuha ito sa pakikipaglaban? Sa first place ang nasambit na lang ng hambog na halimaw ay Peren. Dahil di na ito makapagsalita sa paa na nakapatong sa kanyang pagmamuka. Sinabi naman ni Yonsong na, kung pinaglaban nila ang kanilang buhay sa linya, kung gayon ay malinaw na ang nanalo ay dapat kumuha ng premyo. Ang adamantium na palayok at itong restaurant, hindi itong bahay panuluyan na ito. Magmula ngayon itong lahat ay akin na. Nang binasa ni Yonsong ang story martial arts. Ito ay ang story ng isang martial arts master na bumili ng bahay panuluyan upang gawin itong maganda at patakbuhin. Bagamat noong una, pumili siya ng lugar na karaniwan na ang mga away. Naalala ni Choi Yonsong ang pinangarap niyang eksena noong nakaraan matapos niyang makuha ang yun ng restaurant. Sinabi ni Yonsong na, simula ngayon, ang lugar na ito ay ang Dima na panuluyan. Habang gumagapang ang hambog na may-ari ng restaurant ay sinabi niya na huwag siyang magbiro. Dahil ito ay kanyang restaurant. Sabay ininsulto naman siya ni Yonsong sa salitang O. Tapos,
Kung gusto mo itong mabawi sakin kailangan mo akong talunin. Yun lang ang paraan na pwedeng gawin dito. Wika ni Yonsong. At pumasok na siya sa loob sabay sabing ang may bastardo na may-ari na yun malinis din siya sa kusina. At naalala niya ang mga nakaraan. Yonsong ang tao ay kailangan ng libangan wika ng kanyang leader. Dahil walang gamit, wala na akong magagawa. Sa palagay ko kakainin ko lang ito ng hilaw. At tila si Yonsong ay nagmamuka na rin na hambog. Ngayon ay nahanap na niya ang mga kagamitan at mga ingredients. At makakapagsimula na siya mag-aral ng pagluluto kapag meron siyang libreng oras. At hinawakan niya ang isa at inaalam niya kung ano bang klase itong ingredients. Ano bang klaseng hilaw na karne ito, mukhang napakadami netong protina. At kanya itong kinain. Nag-abiso ang system na nakakuha siya ng lason at ang kanyang inner strength. At tila hinihintay niya ang resulta ng kanyang inner strength. Susunod ay kinuha niya ang tila isang bato o itlog na di ko alam kayo na humusga. Sinabi ni Yonsong na, ang hambog na halimaw na yon. Kalimutan ng sinabi ko tungkol sa paggamit ng kusina ng mabuti paano may lason na lumiligid sa paligid restaurant. Kasunod ang hindi nakikilalang prutas na ito. So prutas pala yon. At muli kinagat niya ito. At muli nag-abiso ang system na nakatanggap muli siya ng lason at muli hindi pa rin sinabi ang resulta ng kanyang strength. At makikita ang samat-sari na mga ingredients. At ganun pa rin ang resulta. Lahat ng ingredients ay may lason. At ang kanyang strength ay hindi pa rin sinasabi ng system. At tila bigla naglungo si Yonsong at sinabing, na may lason lang sa restaurant nila. Dahil ba sa pagkain ang kinakain ng demonyo? Hay nako, hayaan mo na. Kakainin ko lang sila ng hilaw. At gamitin ang aking kumpletong poison immunity skill para gawing inner strength. Tama akong iisipin mo. At tila isang baliw na nagluluto si Yonsong at sinabing, okay lang sa kanya na kainin ang mga may lason. Iisipin lang niya na ang mga lason ay isang ingredients upang ito ay kanyang lutuin. Isang perpekto na logic, wika ni Yonsong. At muli, mula sa puntong ito, sa umaga, nakipaglaban si Yonsong sa halimaw upang makakuha ng experience. At sa gabi ay nag-aaral siya sa pagluluto. Ngunit puro lason peren ang kanyang pagkain. At sa ganun lang lumipas ang mga panahon ni Yonsong sa bahay panuluyan. Nang hundreds of years, at makikita si Yonsong na nagwawalis sa kanyang kinamkam na restaurant. At tila may napansin at sinabing eto na ang tamang oras. At sinabing lumabas ka tao, nagbabalik na ako. Wika ng hambog na halimaw na mapapansin. Ito ay ang tunay na may-ari ng restaurant na kanyang kinamkam. At nagdala pa siya ng maraming backer. Sinabi niya na ibalik sa kanya ang kanyang restaurant at tinawag pa niya si Yonsong na isang bastardo. At mangyayari na naman ito sa araw na ito. Sa palagay ko ito ay masaya kaya makikisali na rin ako sa labanan. Wika ng hambog na halimaw. Sinabi naman ni Yonsong na, sa tingin ko, mataas ang iyong katapangan sa hindi pagsuko kahit na pagkatapos mong patuloy na mamatay. Ngunit, ang lugar na ito ngayon ay ang Demon Inn. Hindi na ito restaurant. Wika niya sabay sugod na tila pinaglalaroan lang ang mga hambog na halimaw. Sinabi naman ng may-ari ng restaurant habang may cute na pagmamukha na. Ito ay galit na galit. Mag-isip, hindi umaabot ang kitchen knife ko. At bigla umalis kayo sa panuluyan ko. Wika ni Yonsong sabay tilapon palabas ang mga hambog na halimaw. At nag-abiso ang system na nakakuha siya ng skill. Sinabi ng system na sa dami ng kanyang pakikipaglaban, ay nakatanggap siya ng isang A-rank na skill ang Body and Feast. At ang Divine Celestial Technique ay mas mapapadali ang paggamit dito. Na kanya naman ikinagulat, sinabi pa ng system na ang kanyang inner strength circulation ay mas bumilis. At tila nararamdaman niya ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. A-rank skill Body and Feast. Isang skill na ang katawan at isipan mag-synergize na o maging iisa. Kung ikukumpara mo ito sa dating ikaw, ang iyong pagkatuto, skill, at movement ay naging dozens of times ang ibinilis. Lahat ng martial artist ay pinagnanasahan ng skill na ito ngunit ang isang hunter skill ay hindi isang bagay na iyong makakamit dahil lang sa gusto mo ito. Ang mga popular na mga skill ay napakarami ng mga pag-aanalisa ng mga gumagamit. At ang mga artifacts ay sandamukal na nagkalat sa mga auction. At hinahalimbawa ang isang artifacts na nasa auction.
na isang frozen arrow at magic scroll, ngunit sa mga maliliit na bilang ng mga martial artist ang pilit nilang hinahanap ay ang body and fist. At pinapakita din ng dalawa na naghaanggad ng body and fist scroll. At meron silang maliit na impormasyon patungkol sa artifacts ng body and fist kung papaano ito mahanap. Kaya wala silang pagpipiliin kundi ang magdasal na sana mahanap nila ang kanilang ninanais na body and fist. At sinasabi ni Yonsong sa kanyang sarili habang mingiti sa mga labi na, kahit hindi ko pa alam ang exact requirements. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagtataya ng aking buhay, nakuha ko ang body and fist na skill. Kung itong information na ito ay lumabas sa publiko, ang mga martial artist ay siguradong iiyak sila sa tuwa. At pinapakita ang muling pagdagsa ng mga halimaw upang humamon sa pakikipaglaban kay Yonsong na tila mga walang kadal-adala at mukhang nag-uunahan pa. Sa palagay naman ni Yonsong na posible lang yun yung makabalik siya sa Earth, at isang boses ang nagsabing, walang hanggan na pakikipaglaban. Ang lahat ng nakatanggap ng biyaya ng Dominator of Blood and War ay huwag kayo mahuhulog, at makikita ang mga nakahandusay na mga hambog na halimaw. Sinabi ng isa na paano ito nangyari. Sinabi pa ng isang hambog na kahit sila ng lahat ay hindi nila magawang matalo ang nag-iisang tao. Isa itong sumpa na hundreds of years na. Hanggat naroon siya sa camp niya ay hindi namin siya matatalo. Habang si Yonsong ay nakaupo na tila nagmameditate. Sino ang gumawa? Napakatibay ng gusaling yon. Wika pa ng ibang hambog na halimaw. At si Yonsong tila nagko-concentrate. Peran, hindi natin siya matatalo hanggat nasa restaurant siya, wika pa ng mga hambog na halimaw. Sa parehong oras, nadama ng mga demonyo ang pangangailangan para sa pagbabago. At naramdaman ni Yonsong na kailangan niya mag-develop. At pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. At sinabing, nagtalampas na ako. Ang aking culinary research ay nagpahintulot sa akin na linangin ang enerhiya, ngunit wala pang progress ang martial arts ko. Sinabi pa niya na, hindi ba pwedeng makaranas ng kahit anong gaya nung nakuhang skill na body and fist? At bigla may nagsabi ng hindi pwede. Anong ginagawa ng adamantium shard sa lupa dito? At tila nakuha naman ang atensyon ni Yonsong sa kanyang narinig. Sinabi pa ng ibang hambog na halimaw na, hay nako! Anong sariwang walang laman hayop na karne ang naglalaway sa akin? Taya ko, ang aking mga istatistika ay talagang tumataas kung ako ay lutuin ito. At si Yonsong naman ay napangiti at sinabing, ang mga hambog na yon ay sinusubukan ako painan upang lumabas. Sa oras na ito, ang mga demonyo ay dumating sa isang conclusion, na walang pagkakataong manalo para sa kanila, kung ipagpapatuloy ni Yonsong Choi ang paglilinang sa demonyo. Bahay panuluyan. Sinasabi ng mga hambog na halimaw na nagkalat sa labas na, hindi ito isang bagay na nakikita mo araw-araw. Dapat talagang pumunta ka dito. Kailangan mapalabas ng mga hambog na halimaw si Yonsong kahit ano pa ang mangyari. At lumabas sa pinto si Yonsong at tinawag ang mga hambog na nasa labas. Sinabi pa ni Yonsong na ang lahat ng bagay ay maayos, ngunit dapat pa nilang paghasayan ang kanilang acting skill. Sinabi naman ng isang hambog na talagang lumabas nga siya, sa demonyong panuluyan. Nasa labas na siya, patayin siya. Sigaw ng mga hambog na halimaw na sasabay-sabay na sumugod kay Yonsong. Ang demonyo, panuluyan, habang gumaganap bilang Yonsong Choi safety net. Ito ay sabay-sabay na isang kadena na pumipigil sa kanyang paglaki. Na maliit na bilang lamang ng demonyo ang kayang makipaglaban sa kanya sa loob ng bahay panuluyan. Nangangahulugan din na walang mga laban na dapat niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay, o ang kaliwanagan upang matamo. Kaya naman, nagpasya siyang maglaro kasama ng kakilakilabot na pagkilos at panlilinlang ng mga hambog na halimaw. Sinabi ng halimaw na, huwag kayong matakot, nasa itaas tayo, at si Yonsong ay patuloy lang sa pakikipaglaro sa mga hambog na halimaw. At tila may dumating, at tila namangha si Yonsong sa laki ng halimaw. Sinabi ni Yonsong na, ngayon hindi ito mukhang maganda. Tumawa naman ang malaking hambog at sinabing, anong problema, nakakatakot ba, na ngayon ay nasa labas ka? Kaya mo pa ang manatiling nakatayo. Ang iyong kaduwagan at pagpapangap na malakas sa likod ng pader ay matatapos na sa araw na ito. Wika ng hambog na halimaw sabay atake. Samantala si Yonsong walang hirap lamang na naiwasan ang malaking sandata ng hambog at sinabing,
Ito ay mukhang hindi maganda sa lahat. Hindi ko makikita ang sarili ko na matatalo sa isang katulad mo. Samantala ang hambog na halimaw ay pinagpawisan ng malagkit. At binigyan ni Yonsong ng babala ang hambog na halimaw. Sinabi niya na hindi niya alam kung gaano nalalakas ang iniunlad ng kanyang martial arts sa ngayon. At ang iba pang halimaw ay patuloy na umatake sa kanya ngunit tila walang tumama kahit isang atake. Sinabi ng mga hambog na, "Anong sabi mo? Para saan ba kami dinadala mo?" At naisip ni Yonsong na, si Xianwan Li, ang tanging martial artist na naging A-class hunter. Minsan niyang sinabi, tungkol sa stage na naabot niya, na isa itong stage kung saan one could be confident about oneself. Hindi alam ni Yonsong Choi ang kahulugan sa likod ng mga salitang yon, noon. Ngunit naabot na niya ang tuktok. Naintindihan na niya ngayon. Sa nakaraan siya ay nakatuon lamang sa pag-cultivate ng inner strength at paghagupit ng mga kaaway sa pamamagitan ng pag-atake. Ngunit ang pakiramdam ng pangangailangan ng madali ang pagkilos na sumunod sa kanya sa lahat ng dako, stemang mula sa isang kakulangan ng tiwala sa sarili. Hindi na niya naramdaman ang lahat. Nasa kanya na ngayon ang lahat ng paglilibang sa salita, alam niya sa sarili kung anong uri ang pagkatao niya. Nararamdaman niya ang sinasabi ng mundo sa kanya, na siya ay mas malakas kaysa sa kayag ng mga demonyong sumugod sa kanya. At nagulat ang hambog sa mga nakita niyang pag-atake mula kay Yonsong. Sinabi naman ng system na, nagtagumpay ka sa pag-ikot sa mga pag-atake gamit ang inner strength mula sa mga divine celestial techniques. Na kanya naman ikinatuwa, at umatake muli ang hambog na halimaw ngunit madali lang ito napigilan ni Yonsong gamit ang kanyang mga kamay. Nalubha naman ikinabahala ng hambog na halimaw. At nag-abiso ang system na natutunan niya na gamitin ang lakas ng kalaban para sa kanya. At nagkamit siya ng enlightenment ng full counter technique. At ibinalibag niya ang hambog na halimaw na una ulo. At nakatanggap siya ng isang A-rank skill ang full counter. Teka, Captain Meliodas ng Deadly Sins. Is that you? At lumipas na ang pakikipaglaro ni Yonsong sa mga hambog na halimaw sa labas. Nagpapasalamat siya sa Carnear Adamantium at siya ay lubhang nasisiyahan. Sinabi pa ni Yonsong na lalaban na niya sila kahit kailan basta meron silang dala na mga ganang bagay. Nagbanta naman ang isang nakahandusay na hambog na maghintay lang daw siya. At muli makikita na may karne at adamantium. At sinabi ng mga walang kadaladalang mga hambog na halimaw na, "Nagdala kami katulad ng aming ipinangako kaya lumabas ka dyan at labanan kami." Sumang-ayon naman si Yonsong. At lumabas na siya suot ng kanyang baluting apron. Sinabi niya na, "Akala ko gusto niyong lumaban. Nasaan na kayong lahat?" At tila may isang liwanag na nagmamula sa itaas. At isang malakas na pagsabog ang nangyari. Sinabi ng isang hambog na mahusay siya sa close combat kaya ipagpatuloy lang nila ang pag-atake mula sa itaas. Kailangan natin siyang tapusin sa ganitong distansya gamit ang ating mga magical attack. At patuloy ang kanilang pag-atake. At patuloy ang paglikha ng mga pagsabog sa kinaroroonan ni Yonsong. Ngunit subalit dadapwat, si Yonsong ay nananatiling matikas na nakatayo. Na kanilang ikinabigla, sinabi ng system na matagumpay niyang na-block ang mga pag-atake sa kanya gamit ang kanyang inner strength mula sa skill na divine celestial technique. At ang kanyang tibay ng katawan ay tumaas sa panibagong stage. At naabot na niya ang stage ng invulnerability. Nang gigil na sinasabi ng mga hambog na halimaw na mamatay na si Yonsong habang si Yonsong ay patuloy lang na ginagawa silang punching bag. Nagtataka ang mga hambog kung bakit buhay pa siya sa natanggap niyang mga magical na pag-atake. At inabiso ng system na nakatanggap siya ng bagong A-rank skill na invulnerable body. At ang mga ibang hambog na halimaw na walang kakayahan na lumipad ay binigyan niya ng pagkakataon na maranasan lumipad sa kanyang ginagawang paggulpi sa kanila. Kung mas maraming hambog ang dumarating upang labanan siya ay mas lalo siyang lumalakas. At pagkatapos ng hundreds of years, ang mga halimaw na mapapansin na tila nakainom ng mga betresin dahilan ng pagbula ng mga bibig. Sinabi ni Yonsong na tama na ito sa araw na ito lahat kayo ay umalis na wika ni Yonsong. At makikita ang mga hambog na halimaw na nakapila. Sinabi ng isang hambog ng isa na, "Bo, wala pa kami kahit na dapat. What the hell magsasara ka na kaagad? Nag-antay kami lahat dito upang makalaban ng tao na tulad mo."
At binigyan ni Yonsong ang mga hambog na mga numero at sinabing siya ang unang makakalaban niya sa kinabukasan. Sinabi naman ng hambog na ang tao ay napaka mabuti. Hinayaan niya na si Gar ang hambog na halimaw ang una niyang makalaban. Sinabi pa ni Yonsong na, "Huwag kang pumila sa likod dyan. Hindi ko lalabanan ng sinumang gumagawa ng kaguluhan." Habang ang hambog na may Yunam Ero na number 1 sa pila na makakalaban ni Yonsong kinabukasan ay tuwang-tuwa. Sinabi naman ng isa pang hambog kay Yonsong na huwag siya mag-alala, ang mga hambog na gustong lumaban ay makikinig ng maayos. Mahirap makahanap ng kalaban na malakas katulad ng tao. Kaya pipila kami ng maayos. At dyan muna po magtatapos, abangan ang next chapter. Salamat po.